power to. Ayan, the power of Spirit-filled life series. Ayan. At sa biyaya po ng Panginoon, sabi nga ay ayan. Unang upat na po, the power to enjoy corporate worship and demonstrate expressive praise. So, makita po natin dito, pakibasa niyo po sa Exodus 5:1. Pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay pumunta kay Faraon at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hayaan mong umalis ang aking bayan upang magdiwang sila ng kapistahan sa ilang para sa akin. Okay, so yan po yung pinaka-bagay na nakita natin na hindi sila pinayagan ng Panginoon na doon magdiwang sa Egypt. Pero meron pong appointed place. At dito po sa Acts 2:46, makibasa po. Day after day, they met in the temple area, continually with one mind and breaking bread and various private homes. They were eating their meals together with joy and generous hearts. Dito pa lang sa Book of Acts, makita na natin na talaga may kainan, salo-salo. Katulad po pagka may nag-a-announce na kung sino pong gusto magdala ng for sharing at lagi tayo may pandesal. Nung last week na wala po yung dalawa, yung dalawang lagi nauuna dito, talagang ang biyaya po ng Panginoon. Sabi ko, magdala kayo ng mga tubig nyo, pagkain nyo, pang-snack, at kung may for sharing. Kaya nga po, every time na sabi ko nga, Lord, bakit mo sinusobrahan itong supply namin? Tatanong nyo lagi. Hindi po kailangan maging mayaman kayo or kailangan may marami kayong pera para makapag-share. Kung ano po yung kayang i-share, kahit maliit o malaki man yan. So makita po natin dito, yung pong temple court ay yun po yung center ng spiritual activity at kung paano po sila nag-meet regularly together for corporate worship, corporate prayer, and corporate sharing. So lagi po may corporate. At yung pong corporate worship is the primary activity that is taking place in the temple. So, makita po natin, saan ba nagsimula yung pag-worship? So, dito po sa Genesis 22, pakibasa po, 1-2. God tested the faith and commitment of Abraham and said to him, Abraham, and he answered, Here I am. God said, Take now your son, your only son, from France, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains which I shall tell you. So, dito po makikita natin na tinesting ng Lord yung faith ni Abraham at yung commitment. At ang hiningi po niya ay yung pong paghahandog ng kanyang bugtong na anak. Halimbawa sa panahon natin, hindi mabugtong si Erin. Pero pag sinabi ng Lord kay Pastor Erin, punta ka sa bundok, handog mo si Erin, ayan. Buti na lang hindi na, dahil tinubos na tayo ng ating Panginoon Jesus. So after po nila magpunta, sabi po dito sa 7, sabi nga hindi na bata dito si Isaac, mga 25 years old na to, nung dinala sa, kasi hindi ba nakikita para bata, makakapag-bit-bit ba yun ng kahoy, paakyat sa bundok kung bata ka? So, yun po yung katotohanan na sabi nga, My father, and said, Here I am, my son. Isaac said, Look, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Dahil iniwan na po niya yung mga alalay niya eh. Sila mag-ama lang yung umakyat. So, dala-dala ni Isaac yun. So, Abraham said, My son, God will provide for himself a lamb for the burnt offering. So the two walk together. So makita po natin dito, after nung pag-alakad nila, when they came to the place of which God had told him, Abraham built an altar there and arranged the wood and bound Isaac his son and placed him on the altar on the top of the wood. Kung 25 years old na si Isaac noon, pwede siya manlaban. Dahil alam niya maghahandog eh. Pero ando na yung kahoy, ando na yung apoy. Yan. Tapos, makita po natin, Abraham reached out his hand and took the knife to kill his son.
So, ito po yung the greatest test of faith. Ikaw ba naman nag-iisang bugtong na anak na pangako, hingin sa'yo ng Panginoon na ihandog mo sa Kanya para bilang pagsamba. So, dito makita po natin, inawat naman sila ng Lord. So, the Lord said, "Do not reach out with the knife on your head against the boy, and do nothing to harm him, for now I know." Ngayon lang nalaman, hindi ba alam ng Lord yun? All-knowing ang Lord pero testing kasi ang ginawa. Now I know that you fear God with reverence and profound respect, since you have not withheld from me your son, your only son, of promise. So makita natin dito yung tatlong important truth about po sa worship. So worship is the ultimate test of our love and obedience to Him. So kung ano po yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, kasama po yun at part yun ng ating pag-worship sa Kanya. Hindi po yung kung kumakanta lang tayo. Di ba? Hindi yung lumuluhod lang tayo. Pero yung pong pag-worship natin sa Kanya, yun po yung ultimate test. Nakakapag-worship ba kayo sa Lord kahit sa lupalop kayo naroon? Okay? Lupalop na na hindi kontra doon sa sinasabi ng Lord, baka nasa loob kayo ng bar. Saka kayo nag-worship ako sa Lord. Okay? So yung makita po natin, ano yung ultimate test ng ating love. O kaya wala naman dito mga parang nag-aantang dito, yung gumagawa ng hindi tama sa harapan ng Panginoon. So dito po, the word of our worship is determined by the sacrifice it costs us. Ano yung mga klaseng sacrifice ang ginagawa natin para ma-worship natin ang Panginoon? Sakripisyo sa iba, yung gumising na maaga, lalo na pag-linggo. Ito yung araw ng pahinga ko, maaga pang gigising, kasi maaga service natin. Pero wala pa naman siguro dito gumising ng 3:30 ng madaling araw. Unless na may matutulog pa. Matutulog pala. Pakipaayos sa Lord yung immune system. Ganyan. Kaya ngayon nangyari sa akin nung linggo, dahil sa sobrang antok ko, yun lang naman po ako nakatulog. Nung Sabado ng isang linggo, nakatulog ako ng mga alas 11 lang Pag-uwi ko, biro nyo mula sa pote, sa Migara na ako nagising. Kamuntik pa sabi ko, Lord, naniligaw na ba ako? Hindi naman ako bumaba. So, kasama po yun, na magawa hindi ako nagpupuyan talaga. Pero makita po natin, ano yung sakripisyo nyo na para kayo po ay makapag-worship sa Lord. Tapos po, faith is the unseen force that drives us to worship God. So kung lahat tayo po ay may pananampalataya, ito po yung nagtutulak sa atin para patuloy na manambahan sa Panginoon. Hindi lang po yung worship team. Team lang po sila na sama-sama mag-worship. Ang nire-raise up po natin ngayon ay true worshipers sa Panginoon. At ang bawat isa po, ano man yung function nyo dito sa church, o wala pang function, pero nais ng Panginoon na makakita ng worshiper. At dito po, makita natin, ano ba yung true worshiper versus mere churchgoers. So dito, true worshippers, worship in spirit and in truth. Sa churchgoers, only attend church, but may not be transformed. Yan. So yan po makita natin, nandito kayo sa kalagitnaan. Pero hindi kayo nababago at walang nababago pa sa inyo. Okay. So hindi po lingid sa kaalaman kahit sa ating mga kaparehong pananambahan, may mga gumagamit ng cellphone, akala mo nag-browse sa Bible kahit na meron ng pero naglalaro pala. So wala naman po yan dito. Sinasample ko na sa ibang church. Tapos po yung live for God through worshipers, both inside and outside the church. Kaya nga po tinawag tayo para maging asin at ilaw ng sanlibutan. At dito, may no religion sa churchgoer, but not relationship with God. Kaya nga po yung pagka may tinatanong po ako, gusto mo ba magkaroon ng personal na relationship? Hindi yung gusto mo ba mag-Bible study, pero personal po natin ipakilala ang Panginoon. Okay? So, seek transformation, not just attendance. Wala pong ibang makakapag-transform
at walang ibang makakapagpabago sa atin. Yung change, pwede nating gawin, pwede nating talagang i-desire na mabago tayo. Pero yung transformation po, ang Panginoon lang ang makakagawa sa ating buhay. Kung obedient tayo at willing tayo magpasakop, ano yung pinapagawa niya sa atin. So, sa churchgoer, focus on appearance, not the heart. Yan. So, makikita niyo po yan. Galing ba kayong lahat dati sa Katoliko? Ayun. Yung iba dito, hindi ko na nga lumaki. Pero yung iba naman, sabi nga po, yung appearance, di ba? Okay, tapos, are led by the Holy Spirit, often lack spiritual growth or conviction. Kumbaga, okay na sa kanilang umattend lang ng church. At yung iba nga, lalo na pag yung mga baguhan ko, halimbawa sa ganitong pagtitipon natin, pag may mga small group ayaw sumama. Siyempre, baguhan pa lang. Pero yun po yung goal natin na ma-disciple. Hindi lang mapatanggap sa Panginoon, kundi maalagaan para lumago sa Panginoon. So, andyan na si JR para alagaan si CJ2. si J2. Ayan. Para i-disciple niya. So, ayan. At tapos, their lives bear fruit, love, humility, obedience, forgiveness. At worship is often emotional or traditional but not from the heart. Diba yung mga pagdamahal sa church, mga ganon. Tapos pagka may mga okasyon, mahal na araw, Pasko, kung ano man yung fiesta, ayan. Ng kanilang mga santo na nandun umaaten. So, worship is a lifestyle, not a routine. So, lifestyle po, everyday nag-worship ang mga true worshipers. At may speak about God, but don't walk with God. Okay, mas maganda po, anumang pinagdaraanan natin sa buhay, anumang mga bagay na pinaparanas sa atin ng Panginoon, o naranasan natin dahil sa katigasan ng ating ulo, sabi nga po, maganda po nakasama natin ang Lord. At willing ka na kung bumitaw ka man sa pagkahawak sa Kanya habang kayo naglalakad, kumapit ka ulit para mailagay ka sa tamang daan. So, going to church doesn't make you a true worshiper. Your surrender does. God is not looking for attendance. He's looking for worshipers in spirit and in truth. So, dito pa makita natin, so, God desires corporate worship. All the nations you made will come and worship before you, O Lord. They will bring glory to your name. Sabi po sa Psalms 86, verse 9. At yan po sa yung unang-una, so letter A po yun. At yan naman po ay makita natin na God wants His people to worship Him on earth. At pakibasa po sa Exodus 19, 5-6. Now therefore, if you will in fact obey my voice and keep my covenant and agreement, then you shall be my own special possession and treasure from among all peoples of the earth, for all the earth is mine. So dito po makita natin na hindi lang po niya gusto na ma-recognize siya bilang Diyos, pero makita po na ibigay po natin yung due respect and honor na bilang Creator at Diyos natin. Na-amaze ba kayo pag kayo nakakakita ng mga tanawin na hindi mo madalas makita dahil nasa loob na kayo ng building? Yan. At si Dorothy po tinatanong ko, umuulan dito na malakas, umuulan ba dyan? Hindi ko po alam. Dahil nasa loob ng building. So, hindi siya alam kung ano nangyayari sa labas. So, yung pong makita po natin na nais ng Panginoon na patuloy po na i-worship siya. At dito po sa pakidiretso po, verse 6. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation, set apart for my purpose. These are the words that you shall speak to the Israelites. Okay, so kasama na po tayo doon, hindi lang para sa mga Israelita, hindi maging sa atin po. At dito po sa Psalms 2:24, 7-8, lift up your heads, O you gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. So dito po, who is this King of glory? The Lord strong and mighty in battle. At yung kung makita natin na sabi nga lift up your heads, be lifted up, you ancient doors, para po makapasok yung King of glory. At second po, sabi nga po kasama po ang church. Sabi nga, today the church is the nation called by God to worship Him.
At ang church po hindi building, kundi yung pong mga taong tinubos ng Panginoon at tumugon sa pagtubos ng Lord. Natanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay dahil nagsisi sa kasalanan. Tinalikuran yung kasalanan. So, bakit po kailangan ng Panginoon ng ganitong tao na worshiper in spirit and in truth? So, dahil po sa pamagitan natin, it is through these people that God will have an entrance on earth. Hindi naman pwedeng bumaba ang Lord dito na, o sige, nililigtas ko kayo. Gumagamit po siya ng tao. Spirito siya eh. Kaya ba niyang gawin? Bumaba na lang at nililigtas ang lahat ng tao. Ginawa na po ng kanyang anak si Jesus. At tayo po, yung gagamitin niya upang mag-disciple pa ng iba. At bakit po natin dito, nais po ng Panginoon na mag-dwell sa kalagitnaan ng kanyang mga anak. So, pakibasa po. God wants to have the sanctuary for me, and I will dwell among them. Kumain naman kayo, ha? So, sabi nga, then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. Hindi ibig sabihin na wala ang Lord, dahil wala tayong building. Pero unang-una, yung puso natin. Pero sabi ko nga po, ngayong taon, eto na yung inuudyok pagdating sa sanctuary, at dinadaanan po namin yung mga kailangang proseso. Sabi ko nga, Panginoon, ikaw nagbigay sa amin ng lupa, dito rin magpapatayo, magbibigay sa amin ng pampatayo. At ginagamit mo rin yung iyong mga anak. Kaya pag meron kayo sumobra, tanong nyo, Lord, para saan ba to? Isang patotoo po yan, na may nagtanong na, Lord, ba't sobra-sobra yung aming natatanggap? Di ba? Hindi pang Shopee. Okay. So, pagdaan doon po sa inyo yung desire para sa kingdom advancement, ibibigay ng Panginoon yun. At the moment na nakita nila yung purpose, bakit ganon, at naipagkaloob nila, bigla pong huminto. Ibig sabihin, hindi na bumalik sa normal. So, pagka naandun po yung talagang advancement natin, o yung sa puso natin na i-advance ang paghahari ng Panginoon. Katulad nga nung di ba? Medyo hirap tayo ngayon sa pag-train. Dahil nga, pero salamat po sa worship team, mga bata-bata talagang kayang-kaya. Kahit na kasama po sa training yon, nadidisiplinahin, sasabihan, yan. At sumusunod naman po. Sumusunod ba ang worship team? Wala. Walang sumunod ha. Hindi sumusunod kay pastor. Ayan. Okay. Hindi. Nakikita, ako naman personal ko nakikita pag sinabihan na dapat marunong na kayo mag-transpose. Dapat wala na kayong kopya. Although, kahit po sa ibang mga churches, talaga may mga, ang ano talaga nila ngayon, gadget na. At mabilis na eh. Wala na yung mga papel-papel. Okay? Pero mas maganda kung nasa sa ulo nyo. At pagbubutihan nyo yung skill na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. Sabi, yung pong understanding through worship. Dito po, makita natin, only delivered people can worship God. Okay? The way na gusto ng Panginoon na i-worship siya. Sa Exodus 10:3, this is what the Lord, the God of the Hebrews says, how long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go, that they may worship me. So, ito po yung pakiusap kay Pharaoh na hanggang kailan hindi pa lalayain ng mga tao. So, makita po natin, meron pong estratehiya si Satanas para po i-hinder tayo sa pag-worship at pag-serve sa Panginoon. So, unang-una, use your job, business, studies, and other things to pressure you until you have no time for God. Okay? Sabi nga po, lahat tayo may 24 hours. How we manage yung time at katulad po, halimbawa, biglang nakatatanggap lang ni Micah, bigla siyang ipinromote ng Lord. Ano kaya magiging reaction ni Micah? Sa mas maraming trabaho, mas mabigat na trabaho, magre-reklamo ba siya?
O biglang sasabihin niya, Lord, anong purpose mo? Bakit mo ako? Wala ka pa namang 1 year, diba? O, diba? Biglang promotion comes from the Lord. Biglang na-promote. Magre-reklamo ka ba? Ayan. Kasi yung may kakilala ho ako, tagal na sa trabaho mo, for retirement na nga, yung tinuro mo, ayaw ma-promote. Kasi nga mas mabigat yung trabaho. Resign. Ha? Sabi resign. Hindi, magre-retire naman. Kasi doon yung babasi yung ano. Yeah. So, Exodus 5:6-9, sabi, but require them to make the same number of bricks, pinahirapan pa, but don't reduce the quota. They are lazy, that is why they are crying out, let us go and sacrifice to our God. So, ayaw payagan. Pangalawa, ano pa, make the work harder for the people so that they keep working and pay no attention to lies. So, yun po, yung maraming mga excuses para hindi maka-attend or hindi po makapagsamba sa Panginoon. Dahil, sabi nga, may requirement ang Lord, paano ka sasamba? Saan ka sasamba? Nung panahon nila ha? At paano ka sasamba sa Kanya? So, dito makita natin, pangalawa, sa strategy ni Satan, you will be allowed to worship God but in a place where the devil wants. So, dito po ang sabi ay, sa Exodus 8:25-27, sabi ni Pharaoh, go sacrifice to your God in the land. But Moses said, that would not be right. So, sabi nga po, kasi nga may requirement ang Panginoon. Bukod sa detestable sa Egyptians, and if we offer sacrifices that are detestable in their eyes, will they not stone us? So, may consequence. Pinayagan sila ni Pharaoh, pero pag nakita sila ng mga Ehipto na naghahandog sa Panginoon, yun naman ang gagawin sa kanila. So, ito po yung sabi nila, we must take a 3-day journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God as He commands us. So, may command pa na kailangan maglakbay kayo 3 araw sa disyerto para ako ay sambahin. Tapos, pangatlo, you will be allowed to worship God, but the devil still got a hold on you. O, ano po sabi ni Pharaoh? Pakibasa po, 8:28. Sacrifices to the Lord your God in the desert. But you must not go very far. Now pray for me. So, meron pang limitasyon. Ilang kilometro. Not very far daw eh. So, minsan parang, Lord, dito na lang ako, meron na kami online. On-site tayo. Okay? Salamat po at biyaya ng Panginoon na kayo po ay lagi nakakadalo pag may on-site. So, ang Lord ang mag-reward naman sa atin. Tsaka yung commitment na natin na hindi na nga tayo linggo-linggo eh. Pero yung pong medyo nababago. Katulad next week, online mo tayo, 5th Sunday naman tayo mag-on-site. Yan. Pang-apat, but only one of the family will be allowed to worship. So, sino po yung allowed sa pamilya? Yun po, mga lalaki lang. Exodus 10:11, no, now, go now, you who are men, without your families, and serve the Lord. Sa panahon natin, nangunguna lagi mga babae. Bago yung lalaki, tama? Pero nung panahon nila, mga lalaki, kasi nasa lalaki po yung pamumuno ng tahanan. Kaya po, although sa panahon po ngayon, sabi nga medyo mas dominant lang. Pero nasa lalaki pa rin po yung pamamahala at yun po yung sundin natin patakaran ng Panginoon, gaano man. At bilang iisa na lang kayo, bilang mag-asawa, pag-usapan niyo lahat kung ano ang kinakailangan bago niyo ibaba ang inyong pasya na isa lang kayo sa inyong mga anak. Okay? Pag-usapan niyo muna. Huwag yung may kanya kayong patakaran sa bahay. So, nasasabi ko yan. Yeah. Pero yun po yung pinakapatakaran ng Panginoon. Covenant relationship nyo sa Lord, at the same time, covenant relationship nyo sa inyong mag-asawa. At sa mga mag-aasawang kabataan, yan agad bago kayo magpakasal, nakatawa sa CJ, may boyfriend ka naman. Yan. Pag-uusapan nyo muna, bago kayo humarap sa altar at humarap sa Panginoon, ano yung mga pagkakasundo nyo bilang isang mag-asawa. Sabi nga, nagsimula kayo sa isa,
nagsimula kayong dalawa lang, mag-e-end din kayong dalawa lang. Kasi yung iba, pag nag-asawa, papatayo ng bahay, ng kwarto para sa mga anak, para dito yung mga anak. Hindi po yun ang kalooban ng Lord. Pag nag-asawa kayo, iwalay agad kayo sa magulang dahil magtatayo kayo sa sariling pamilya. At yun po yung kaninang driver kausap ko. Sinabi ko doon sa anak ko, pag nag-asawa sila ng high school pa lang, labas sila dito sa bahay ko. Sabi ko, buti pa ito. buti pa itong mamang to eh. Okay? Driver ng Grab na wala pang 50. Pero yun na raw yung sinabi niya. Kaya hanggang ngayon, hindi yung anak niya sa bahay nila. Hindi talaga asawa at hindi pinag-boyfriend. Okay, panlima, time may come that all in the family will know and serve the Lord, but the devil will do something to destroy your resources. Pakibasa po. Exodus 10:24. The Pharaoh summoned Moses and said, "Go worship the Lord. Even your women and children may go with you. Only leave your flocks and herds behind." Okay, so pinapaiwan po yung kanilang mga pangkabuhayan. Sinama na yung pamilya, pero makita po natin talagang yung resources naman ang pinapaiwan. At yung pang-anim, the devil last grip on every worshiper of God is his material resources. Ano po sabi ni Moises? Pakibasa po. Ngunit sinabi ni Moises, dapat din magbigay na sa aming kamay ng mga alay at mga handog na sinusunog upang aming maihandog sa Panginoon naming Diyos. Ang aming hayop ay isasama rin namin. Wala kahit isang paan na maiiwan sapagkat kailangan pumili kami ng ilan sa mga iyon para sa pagsamba sa Panginoon naming Diyos. Hindi namin nalalaman kung ano ang aming gagawin sa pagsamba sa Panginoon hanggang sa kami ay dumating doon. Okay, sabi po dito, the church today is filled with worshipers who are beggars, robbers, and takers. Bakit po? So God requires us to use our wealth or possessions to worship Him. It is through this that God is able to bless us. At God requires all worshipers to be faithful in tithes and offering. Kung nung araw po, mga baka, kabayo, mga hayop o yung mga alagang kapangkabuhayan nila na ibinigay ng Panginoon, pero makita po natin dito sa Genesis 28:20-22. So, then Jacob, ayan, si Israel na po yan, made a vow saying, "If God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat and clothes to wear so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God, and this stone that I have set up as a pillar will be God's house, and of all that you give me, I will give you a tenth." So, dyan po, nakikita natin, yun pong pagtatides ng 10% ng kanila pong, ng lahat, all that you give me. Paano, pag binigyan ako ng isang baboy na buhay, hindi ko binayta, kinatay ko, bibigay ko ba yung 10% ko sa Panginoon? Pero yung mga ganong klaseng tanong. So, bahala na kayong sumagot doon at magdesisyon sa all that you give. Okay? At po dito sa Malakay 3:6-7, ang hindi pagbibigay ng ikasampung bahagi. Pakibasa po. Sapagkat ang Panginoon ay nagiilang gawa, kaya kayo, mga anak ng hindi mapakama. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo lumili sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon mga kamukho. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manumbalik? So, dito po yung issue. Sabi ko po sa verse 8, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? So, magnanakaw po, ang tawag ng Panginoon through Propeta Malakay. Paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog.
Okay? Kayo'y sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. So, hindi lang po yung mga pari at libita yung parang in-address dito, pero yung pong buong bansa ng Israel, na sila po ay nagnanakaw. Kaya ano po sabi? Ayun, ayun. 9. Ayun, buong bansa. Okay? Nanakawan. Tapos, pagdating po, ano pong solusyon ng Panginoon? Dahil nila nagnanakaw. So, dalhin ninyo ang buong ikasampu bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayon, so after pong madala, saka pala susubukin. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Minsan po, mga nakakilala na tayo sa Panginoon, pero gusto agad natin yung susubukin. Subukin ko nga, Lord, kung talagang bibigyan ako. Hindi pa tinibigyan yung tithes. Susubok ka. Ito po yung malinaw. Dalhin muna. Saka pa lang susubukin. Pero hindi nyo dadalhin ang inyong tithes and offering para lang subukin ng Lord. Dahil mahal nyo ang Panginoon at ipinamumuhay nyo yung prinsipyo ng kanyang mga salita. At ano po yung fruit? The moment na dinala nyo na at saka nyo sinubukan, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ihuhulog ang ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Kaya nga po, the moment na yung pinaglalagyan nyo, sapat na, yung sobra doon, ay paggagamitan ng Panginoon through you. Yan. Kaya nga sabi nga magagawa po natin ang lahat ng bagay kung tayo lamang naman ay masunurin. Okay? So, ano pong action ng Panginoon? Pag the moment na magawa po natin dito, yun, aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Kaya hindi po masaway ng Panginoon kung hindi natin ginagawa o sinusunod ano po yung kanyang kalooban. Kaya hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga. Ibig sabihin, continuous. So, sino naghirap dito ng pandemic? Sino hindi nakakakain dito 3 beses sa maghapon? O biro nyo, wala. Yung iba nga, sobra pa. Ako talagang 7 beses akong kumain. Dahil in between, may merienda ako. Kasi yun ang kailangan ko, ang katawan ko. Pero hindi dahil gusto kong kumain. At hindi na makita sa katawan ko, tama ang mura. Pero gusto kong makita. Dahil kailangan na. Okay? Dahil wala na maisip na pantalon. At ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya kung may time po na kinukulang tayo, especially, alam na natin yung prophecy ngayon, na talagang maghihirap ang mundo, lalo na't nakikita natin na nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Kung aware kayo sa mga pangyayari sa nations, part na po yan. Kaya nga sabi, malapit na ang pagdating ng Panginoon, pero sabi nga po, inihanda na tayo dito. Kaya po dapat, walang kinukulang, walang naghihirap, at walang magnanakaw po sa atin. So ano po magiging resulta sa atin? Tatawagin kayong makukalad ang lahat ng mga bansa sapagkat kayo magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At yung pong makita natin, sabi po, tithing, pakibasa nyo nga po. Tithing is a lasting ordinance by God to His people and is to be observed from generation to generation. Okay? So makita po natin, hindi lang sa ating hihinto, hanggang hindi dumadating ang Panginoon, na ipasa po natin sa ating mga anak. Yung prinsipyo ng Panginoon na kailangan sundin, dahil nga po, kung paano sinabing, generational ang ating Panginoon. Pero kung huminto po sa inyo, yung pagsunod sa prinsipyo ng Panginoon, at hindi nyo po naituro sa inyong mga anak, at hindi na ituro ng inyong mga anak sa inyong mga apo, so yung kung paano ang Diyos ay, sabi nga lasting ordinance na yan. Hindi naman po na bagong New Testament
So, isang makita po natin, when we give our tithes, we are honoring God and we are just returning to Him what belongs to Him. Sino may sasabi dito na lahat ng meron kayo ay sa inyo lang galing? Saan ba galing ang lakas nyo para makatagpuha? Saan galing yung katalinuhan nyo? Para kayo ay maging consultant. Di ba ang Lord na nagbigay? Kayo lang yung nag-develop, nagpalago, nag-upgrade, nag-update. Pero ang pinagmulan pa rin, ang Panginoon. So bakit napakahirap? So ano po yung prinsipyo sa pagbibigay ng tithing? So you tithe because the presence of God is with you. Pangalawa, you tithe because the provision of God kept coming to you. You tithe because the protection of God is upon you. After po na sabihin ng Panginoon sa Malakay 3:10, yung mga panuntunan na yon, 400 years naging tahimik ang Panginoon bago pa nagkaroon ng New Testament. So biro nyo, malaking bagay ba? Malaking issue ba sa Lord pagdating sa pera? Sa material possessions? 400 years. So dito po, pakibasa po, Deuteronomy 14:23. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. And where your treasure is, there your heart will be also. Yan. So makita po natin, kamusta po ba ang ating puso? At yung pong biyaya ng Panginoon. So, a true worshiper is someone who observes generosity towards God. At yun pong, pag po ating pong hinoldback yung kung anong, yung, ano po yung para sa Panginoon, mararanasan po natin yung, sabi nga po, yung pong pag-hold back natin sa Kanya ng what belongs to Him, yung pong nag-a-apply po doon, whoever who sows sparingly, meron namang reap, will also reap sparingly. But whoever sows generously will also reap generously. Kaya kung paano ko pong sinasabi, kung ano lang yung kaya nyo, yun lang yung ipagkakaloob ng Panginoon. Kung ano lang yung kaya nyo para maging tapat kayo sa Panginoon, yun lang yung ipagkakaloob sa inyo. 100 pesos, tapat kayo sa 10 piso, maibigay nyo sa Panginoon, walang aray. Ang ginawang 10,000, 1,000, medyo, bibigyan ko ba ito o hindi? Pag ginawa pang 100,000, Lord, diyan po nasusubok. Sabi ko nga, Lord, kahit pala yung mga matatagal nang naging Kristiyano, pagdating sa pera, talagang doon lumalabas yung nagiging attitude at kung gaano talaga po yung gaano natin kilala yung Diyos sa ating pinaglilingkuran. Pangalawa, understanding through worship. Sabi nga po yun kung the call to worship God is in the desert is the key to overcome life's difficulties. At yung makita po natin na sa Exodus 5:1, so this is what the Lord, the God of Israel says, let my people go so that they may hold the festival to me in the desert. So, in between Egypt and the promised land is the desert. It is the place that God will work in them. So, kayo, nakarating na ba kayo sa promised land? Promised land ng Panginoon. At paano nyo ba tinitingnan yung promised land? So, tingnan natin paano ba gumagawa ang Panginoon sa buhay po ng kanyang mga anak. Unang-una sa Egypt, God works for them. Baka 20 taong ka ng Kristiyanong sinasabi mo, pero hinahayaan mo pa rin mag nasa Egypt ka at hinahayaan mo ang Panginoon ang mag-work sa iyo. Pero wala na po tayo dyan. Sa desert, God works in them. So, andito po yung pagproseso. Yung pagiging Kristiyano, pagiging born again, papunta sa Christ-likeness, may proseso po yan. At kasama dyan, na pinapadaan tayo sa disyerto. Mga pagsubok, pagpapala, provision ng Lord, kung nasa disyerto pa tayo, at dito po sa promised land,
God works through them. Dito na po na makikita natin na napagkatiwalaan tayo ng Panginoon, yung pong nung makarating tayo, kung nakarating na tayo sa promised land. Pagdating sa promised land kasi minsan pag may pinabitawan ng Lord, pag tinunbik ka ng Panginoon, actually ako, pangalawang beses na ako nasaway ng Panginoon. Yun lang naman sa simpleng baka po may smaller bill kayo. Wala po eh. Kasi hirap po ako magpabarya. 500 lang. Pagka may ang hirap magpabarya. Kasi hindi ako naglalabas ng bahay. Sabihin ko, wala. Ano na agad yung conviction ng Lord? Sabi na lang, nag-repent naman ako agad. Yun lang naman eh. Pag dumating yung conviction sa iyo ng Panginoon, dahil spirit man ka, nangungusap ang banal na espiritu, mag-repent ka na agad. At baguhin na. Kaya nga sabi ko, Lord, sa susunod, wag mo na akong hayaan magsinungaling kung meron akong smaller bill. Okay? So, dito makita po natin, ano po ba yung karakteristik ng disyerto? So, Deuteronomy 8:15, pakibasa po. He led you through the vast and dreadful desert, that thirsty and waterless land. With its venomous snakes and scorpions, He brought you water out of hard rock. So, makita natin dito, waterless land. At sa Jeremiah 2:6, they did not ask, where is the Lord? Who brought us out of Egypt and led us through the barren wilderness, through the land of deserts and rifts, a land of drought and darkness, a land where no one travels and no one lives. So, yun pong makita natin, kayo po ba ay nasa disyerto? At makita natin, pagbasa po, Desert experience is a time in our Christian life where we felt the spirit of drought, darkness, and death. Without the guidance and presence of God, it is impossible for a Christian to survive in this spiritual condition. So, dito po makita natin, hindi naman lahat ng panahon okay ang ating espiritu. Pero, ano ang ginagawa natin pag dumating tayo sa ganitong panahon? Minsan, tinatamad tayo mag-pray. Minsan, ayaw natin mag-worship. Kumanta ng worship song. O sambahin ng Lord. Puro reklamo na lang. Puro negatibo na lang na lumalabas sa bibig mo. Sabi ko nga po, the moment na merong isinaksak, ang battlefield po nasa ating isipan, the moment na isaksak sa iyo ng Panginoon, wala naman nangyayari dyan sa pananambahan mo eh. Wala naman nangyayari sa pagkakilala mo sa Panginoon. Anong ginagawa natin? Nilalabanan ba natin ang salita ng Panginoon na binabasa natin sa araw-araw? Kung araw-araw kayo nagbabasa o nakikinig ng ating sa mga JFBC po, ng Bible reading, meditation. Hindi lang Bible reading, kundi kasama din yung meditation. So, ano po yung purpose ng pagdaan po natin sa disyerto? Unang-una, to humble us. Sabi ko sa James 4, but He gives more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Natatanong niyo ba sa sarili niyo, Lord, humble ba ako o humbog na? Diba? The moment na minsan, pag tinataas tayo ng Panginoon, minsan nagiging humble na tayo. Pero isang bagay po, payamanin ka ba ng Panginoon, itaas mo ng posisyon, stay humble as you are, dahil ang Panginoon, ang ating model, ang Panginoong Jesus, bagamat Diyos, nagpakababa siya, nagkatawang tao, at patuloy tayong tinubos at namuhay kasama po ang mga tao, kaya hindi po siya hindi makaka-relate sa atin. So, God knows that pride will destroy them if He does not deal the sinful nature of their hearts as He continue to bless them. So, isang bagay na makita natin, na yan po ay kasama sa nais ng Panginoon para sa atin. Pangalawa, to test us. Ayan. Huwag lang yung mga physical examination, written examination, examination lang sa school. May testing din ang Panginoon sa atin araw-araw. O kung nakituto ka naman na, pwede once a month. Diba? Mas masarap yun. O, mabilis matuto ito. Doon sa mga pagtuturo ko. So, Matthew 15:18-19, but the things that come out of the mouth come from the heart. Kamusta ang puso nyo? Nalinis na ba ng Lord?
So, sabi nga po, lahat ng issue sa ating buhay nagmumula sa puso. Yung po nga, sabi nga po yung, at yun po yung nagpaparumi sa atin. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, false testimony, and slander. At yung pong God's testing will squeeze out what is in our hearts. Yung mga pagsubok po, simpleng pagsubok lang, makikita ano yung naman ng puso mo. Sino na po nagreklamo dito? Layo-layo naman yung barangay Masaya sa Agape. Kaya nga sabi ko, pag hindi natin napuno yan, walang problema. Yeah. At yung pong mga sasama sa Baguio, January 14 to 16. Yung unang sinulat ko dyan, 2 kami ni Dorothy, Mami, baka mag-leave yung aking kasama, baka hindi ako makasama dyan. So, kasi po, by September, kailangan ng ipa-book ni Sister Nina yung pinigilan natin doon. Yan. So, yun po yung bakit kailangan. Matitesting, gaano ba ipagtitiwala natin sa Lord? Pero the moment po na pinagpasyahan mo na talagang yung mga updating, upgrading ay puntahan, bibigay sa iyo ng Lord yung time. So, God's testing will make us prove to Him our obedience. At yun po yung bagay na makita natin. The purpose of going through the desert. Pangatlo, to prove to us that we can depend on His Word. Deuteronomy 8:3, pakibasa po. Causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Okay, every word that comes from the mouth of the Lord. Nagde-declare ba kayo ng word of God sa inyong buhay? Amen. Yung mismong sa bibig niya, hindi yung binasa nyo lang. Says, binabasa natin, pwedeng malakas yung pagkabasa natin, pero pinaniwalaan nyo ba? At inangkin nyo ba yung sinasabi ng Panginoon sa inyo? So, yun po yung kasama doon na i-declare natin. Hindi lang yung nagbasa tayo, pero i-declare natin, lalo na kung tinanggap mo yun. Pang-apat, to discipline us as His sons. So, 8:5, know then in your heart that as a man disciplines his son, dinidisiplina ba? Mga tatay, ang mga anak. So, the Lord your God disciplines you. So, the word discipline does not mean punishment. It means teaching, rebuking, correcting, and training. Kung paano po sinabi sa Deuteronomy 3:16, na yun pong word of God ay para po sa correcting, teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Na-train na po ba tayo sa righteousness? Na hindi kayo nakikipagsiksikan, hindi kayo maalis sa pila pag kayo ay nakapila sa MRT o LRT. At pag may sumingit sa inyo, titignan nyo na masama mula ulo hanggang paa. Singit Then, may mga nagsasabi na, andun po yung pila, lalo na yung pila namin sa Lancaster sa Pitex. May talaga may mga sumisingit. Minsan pagka-copy nila, andun po yung pila, PWD ako. Wala sila magawa. Ano po ako? Yung sa ano namin. Kasi sumisingit ako, kasi nakahalan sila doon sa pag-uupuan ko eh. Yung mga ganong klase ba? Pero yung sasabihin natin na maayos, andun po yung pila sa likod. At naka yung bawal ang singit. So, dito po, makita natin yung presensya ng Panginoon kahit kayo ay nasa disyerto ngayon. Kung kayo man ay nasa disyerto. At hindi lahat ng panahon sa buhay natin nasa disyerto. Nasa sa atin yun, paano tayo makakarating sa dulo ng disyerto. So, because of your great compassion, you did not abandon them in the desert. At yun po makita natin. So, by day, the pillar of cloud did not cease to guide them on their path, nor the pillar of fire by night to shine on the way that they were to take. You gave your good spirit to instruct them. You did not withhold your manna from their mouths. And you gave them water for their thirst. For 40 years, you sustained them in the desert. They lacked nothing. Their clothes did not wear out, nor their feet become swollen. Sana meron pang ganyan damit ngayon, no? Na hindi po. So makita po natin dito, yung presensya ng Panginoon, habang sila or tayo ay
nasa disyerto, sabi nga po dito, cloud, hindi si cloud Moses, protected them from intense heat. Fire protected them from wild animals. The Holy Spirit instructed them. Kaya nga po sinasabi ko, Spirit man tayo, nasa atin ang Holy Spirit, kung nakakapanahan pa ho siya sa atin, at pinapakinggan natin every time na siya po ay nangungusap, at mana to feed them. Hindi po nagre-reklamo kahit puro tasty ang ulam, tayo po pagkain sa araw-araw, pag-almusal. Ba naman to? Gardenia tasty na naman. Nakakasawa na, wow, gardenia. O kaya yung mga kontis na, diba? Isa mga mareklamo tayo kahit may kinakain niya. Hindi na lang ako, bread lang ang pagkain ko, okay na ako doon. So, water to quench their thirst. So, although the desert is not the ideal place for them, God still protected them and provided for them through those years of wandering. Sana wala na kayo doon sa wandering. Yung, ano po yung, bakit sila nakasurvive sa loob ng 40 years? Bagamat mareklamo na tao. So, dito po, nasa po, Exodus 25 verse 8. Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. So, ito po yung makita natin na sabi nga yun, have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. Hindi ko sinasabing hindi nagde-dwell ang Panginoon sa atin dito sa ating kalagitnaan. At pasalamat natin na may lugar tayong nagagawin sa pananampalataya sa Panginoon. Pero hindi pa po ito yung pinaka final na destiny ng JWC. Naghihintay pa po yung lupa doon. At yung paghakbang po natin sa pananampalataya, at salamat po na hindi kayo tumitigil sa pagbibigay ng sa ating lot fund. Dahil yung sabi ko nga po, 5 years pa nating babayaran yung ating loan sa bangko. Pero yung kung the moment na sinabi ng Panginoon na ipagtayo nyo na ako ng sanctuary, siya rin po yung magsusupply at magagawa, gagay kung paano po natin ito gagawin, yung sama-sama. Hindi po kaming mga nandito lang sa Cavite. Lalayo pa ng mga taga-Cavite. Pero lahat po tayo, dahil nakita na po ng Lord yung faithfulness natin during ng pandemic hanggang ngayon. So I will consecrate the tent of meeting and the altar, and will consecrate Aaron and his sons to serve me as priests. Then I will dwell among the Israelites and be their God. They will know that I am the Lord their God who brought them out of Egypt, so that I might dwell among them. I am the Lord their God. So from Exodus 25 hanggang Exodus 29, nais ng Panginoon na may dwelling place siya. At dito po, yung paano natin i-demonstrate yung power ng expressive praise. So dito po, yung mga fearful and insecure disciples become bold when they are filled with the outpouring of the Holy Spirit. Ano po nangyari? Nabasa po? All of them were filled with the Holy Spirit, and they got to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Diretso po. Praising God and enjoying the favor of all people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So yung pong daily, those who were being saved. Inad lang ng Lord, pero sila na po yung nag-disciple. Okay, so hindi po tayo hihinto sa pag-a-add lang ng mga anak. Tumanggap sa Lord, nag-repent. Unang-unang muna, kailangan may repentance bago patanggapin. Kasi marami na po, hindi pa nagre-repent, tumanggap naman, pero walang nangyari. Kasi nga, hindi in-admit na makasalanan, nagkasala, bago tinanggap ang Lord. So dito po, gusto mo ba mag-repent? Kasi iba, self-righteous, wala namang ginagawa kasalanan, mabalik na tao naman ako eh. Diba? Pero unang-una po talaga yun. So, when a Christian is filled with the Holy Spirit, he will be liberated from the spirit of heaviness, religious mindset, and ignorance of what to do in the presence of God. Instantly, yung pong totoo his inner man will express his praise and gratefulness to God by using all parts of his being. So, ano po yung mga expression natin ng praise?
Praising God by bowing down in worship. At makita po natin yan sa Genesis 24:26. Pangalawa, praising God by singing. So, sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Yung mga luma, yung mga dating nakarinig ng kam. Anong pamagat ng kam? May pangalawang verse na. Diba? Makita natin na kahit na mga lumang kanta na talagang actually kahapon ko lang yung sinabi niya sa worship team, pwede ba pakidagdag nito sa lineup? Kaya, sabi ko nga po kung papanoorin niyo pa yung video ni Dr. Tunde Bacare, patay yung mga worship team niya, habang nag-preach siya. The moment may kakanta siya, kanta sila. Ganun. Yung po mga full being natin, talagang kaya po namin kayo ini-encourage sa uluhin nyo, magtuto kayo mag-transpose. Huwag kayong umasa sa lyrics lang na minsan mali-mali kayo lyrics na nakukuha natin. So, praising God by raising our voice. So, they sang responsively, praising and giving thanks to the Lord, saying, for He is good, for His loving kindness, mercy toward Israel endures forever. Kasama na po tayo doon. Yung loving kindness at yung righteousness po ng Panginoon ay patuloy po yung mercy niya. And all the people shouted with a great shout when they praised the Lord because the foundation of the house of the Lord was laid. Sabi ko nga po nung time na bago ko tinanong ko yung patungkol sa physical na building, yung foundation muna po sa mga tao. Foundation ng Word of God, foundation na kung ano sinasabi ng Panginoon, sinusunod ng bawat isa. And even mapapunta kayo sa ibang lugar, yung foundation pa rin po na natutunan nyo sa Panginoon, na inilatag. Yun. At pagka maayos-ayos na po talaga mayroon tayong klase na ganyan. Ano yung foundation, ano yung pinapaniwalaan natin. At yung pong makita natin dito, praising God by making melody or music to Him. Meron po mga gifted dito na makapag gumawa ng lyrics sa Panginoon sa pamamagitan ng mga nababasa nila at yun po gumawa talaga. So, lagyan ng ng melody. So, palabasin niyo po yung mga talento sa inyo ng Panginoon. I-hone nyo at patuloy pong makita nyo na bibigyan kayo ng Lord. Kung nakikita niya, willing naman kayo na magpatuloy sa pag-awit ng papuri po sa Kanya. Praising God through spoken declaration. Psalms 51:15, pakibasa po. O Lord, open my lips and my mouth will declare your praise. Okay, so makita po natin, praising God through singing, through giving naman din pag-amin. So, I will sacrifice a free will offering to you. I will praise your name, O Lord, for it is good. Kasi sinasabi nyo, free will offering lang pala Tapos, I will praise you. Yun lang pala yung free will offering. Okay? Sige, makita po natin dito. Pakibasa po. Offerings are what we give outside of our tithes, and this will determine how God will bless us. A worshiper who does not practice tithing is not a worshiper at all. A worshiper who only observes tithing and don't give offering is not yet giving to God. So, makita po natin dito, yung offering po, yung seed natin para kung ano gusto natin pagpapala. Kasi yung tithe natin, binabalik lang natin ano yung requirement sa atin ng Panginoon. Pero, yun pong offering, sabi nga, ito yung ginagawa nating seed. Seed sa gusto nating maani. At pinapangalanan po natin yung seed. Kayo ba nagtanim? Kalimitan sa ating mga hindi mahusay magtanim. Magtatapo lang ng buto sa lupa. Trabaho ko yun. At pag tumubong, hindi ko na alam kung anong halaman yun. Pero yung kung makita natin na yung pong offering natin, pangalanan po natin, Lord, ito tanim ko para sa ganito. Kasama po yun sa ine-exercise na sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon. So, power to be committed in small group fellowship to secure power to secure the favor of man. Mali yung pagka-edit po yan. So, power to secure the
the favor of man. Dahil sa isa't linggo pa po yan. Si Ate Nina po yan. So, praising God continually and having favor with all the people. So, and the Lord kept adding to their number daily those who were being saved. So, in every culture, it is common for a minority to be persecuted. So, the church during this time is minority and is the object of persecution. Although sa panahon po natin, ay meron pa rin po mga lugar na kung saan pinipersecute ang mga Kristiyano. At ano po ba yung favor? So, ito po yung acceptance ng mga tao. At isang bagay po na makita natin, Hebrews 10, 32 to 33, pakibasa po. But remember the earlier days when after being spiritually enlightened, you patiently endured a great conflict of sufferings, sometimes by being made a spectacle, publicly exposed to insults and distress, and sometimes by becoming companions with those who were persecuted. 10:34. For you showed sympathy and real concern for those who were in prison, and you joyfully accepted the unjust seizure of your belongings and the confiscation of your property, conscious of the fact that you have a better possession, a lasting one, prepared for you in heaven. Okay, so hindi po sinasabi dito na hayaan nyo na lang yung mga nagsasamantala sa inyo. Okay, so yun dito po, yung pag-confiscate ng mga property, conscious of the fact that you have a better possession. Sabi nga, material na bagay lang yan. Pero tinuruan din po tayo ng Panginoon na ayusin legally yung mga dapat ayusin at huwag kapag walang ipahala. So, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. So, Hebrews 6:10 to 12, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. We want each of you to show the same diligence to the very end in order to make your hope sure. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has promised. So, may pinangako po ba sa inyong Panginoon? At kayo po ba ay hinihintay ang pagkatuparan nung ipinangako sa inyo ng Lord? Hanggat hindi pa alam mo sa spirit mo na hindi pa ito yung dulo o yung simula man lang ng gusto ng Panginoon para sa buhay mo, maghihintay ka eh. Sabi ko nga po, yung pagkalipat namin ni Pastor Andy noon nakatira kami sa Las Piñas noon, bago magkasal, nanganak na pala ako. Yan, dalawa na yung anak namin doon. Pero the moment na tinanggap ko na ito yung kalooban ng Lord, nang miwalay kayo sa magulang nyo, magkaroon kayo ng sariling pamilya, kaya po yun yung naipapangaral ko sa inyo. Tinayuan ko po yun, Lord, ito yung pangako mo. Ito yung kalooban mo. After nun, ginamit niya ang church para ihiwalay kami. Nagkaroon kami ng, sabi, unang nilipatan na. Lumakay na Pastor Erin. Doon yata kami na tumatandaan. Kasi pagdating doon sa, nung nasa Tomas Claudio na lang, doon kami sa apartment. So, panawakan natin yung pangako ng Panginoon. So, the church should know this place and situation because it is only through our being aware that we will be able to make an action and be effective in shattering souls from hell. So dito po, sabi sa Jude 23, pakibasa. Save others, snatching them out of the fire, and some have mercy, but with fear, looking even the clothing spotted and polluted by their shameless immoral freedom. So dito po, the church must be filled with the Holy Spirit so that you will be able to create an environment where people will no longer be hostile to us but wanting to join us. So naranasan na po natin mga nagugulat pag hindi natin na-inform ano bang ginagawa sa pananambahan at makita po natin na sa pamamagitan nyo rin. At the moment na makapagdala kayo, huwag nyo lang po sa inyo i-connect. I-connect nyo po sa church. Kaya nga po may mga nanay, may mga tatay, may mga youth. I-connect po sa lahat, hindi lang doon sa isang nagdala sa awa. Ayan. So, dito po makita natin
And Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. So, unang-una, para po ma-secure mo yung favor ng tao, the favor of me. Hindi na naman yung men yan. So, you must grow in wisdom. So, dito po makita po natin, si Jesus increasing in wisdom bilang nasa katawang tao. So, naging magamat Diyos, pero sabi nga, He kept increasing in wisdom and stature. At yung pong stature, sa spirit po yun, ang Lord ang nagbibigay. Unang-una, first, you must grow in wisdom. Proverbs 19:11, pakibasa po. A man's wisdom gives him patience. It is to his sorrow to overlook an offense. Yan. Gives him patience. Hindi yung konting bagay, nakaangil ka agad. Di ba? Yung to overlook an offense. Kaya nga po, merong mga biruan ng mga pastor, bawal ma-offend. Bawal ma-offend talaga. May offense, pero kaya mong i-handle ang offense ng tama. So, ano tamang pag-handle ng offense? Ano ang tamang, ano ang biblical na pag-handle ng offense? Kausapin. Yun. Kausapin nyo yung tao kung sino, kung saan kayo na-offend. Baka hindi alam ng tao na na-offend ka. Ikaw naman, ang dami mo nang inilagay sa puso mo. Kasi ganito, ganyan. Ginawin mo muna. Huwag mong ipagkalat yung sama ng loob mo. Kausapin mo muna yung tao kung saan ka na-offend. At alamin mo, ano yung part niya. Alamin mo yung dahilan niya. Alamin mo kung bakit niya nasabi yun o nagawa yun. So, alamin mo. Lahat naman po nakukuha sa magandang komunikasyon. So, Proverbs 25:15, through patience a ruler can be persuaded and a gentle tongue can break a bow. Hindi yung agad na mataas agad ang tono mo. Proverbs 2, verse 12, wisdom will save you from the ways of wicked men, from men whose words are perverse. Sa panahon natin, yung mga scammer, na ultimo yung link, huwag kang basta-basta mag-click. Okay? So, yung pong pangalawa, you must grow in stature. At sabi nga, status is a position given by men, but stature is a position given by God. So, even sa ating pong social status, hindi tayo magkakapareho, pero sa stature, magkakaiba rin po tayo dahil ang Panginoon na nagbibigay nito ng posisyon sa atin. Ngayon, kung gusto nyo matanong, Lord, ano ba yung stature ko sa iyo? Personal ko tanongin ano? Tingnan mo kung sasagutin ka. Antayin mo yung sagot, kung gusto mo talaga malaman. So, when a person has stature in God, he will receive favor from heaven. At kasama na po yan, yung favor sa tao. So, yung pong makita natin na yung sa istorya ni Lot at nung tumingin yung kanyang asawa, di ba? I-despair ng Panginoon eh. Ini-spare. Kaya lang, yun ang pagka na sinabi niya kay Abraham, kaya nga pinaalis mo na. Kaya lang yung asawa, dahil nasanay na doon sa kanilang lugar, paglingon, naging asin. Hindi ko lang alam kung iodized or not. Okay? So, yan po. Will you really sweep away the righteous, those who do right with the wicked? Dahil may stature si Abraham, natanong niya ang Panginoon, na-approach niya ang Lord. Tayo ba nahihiya pang i-approach ang Lord? Nag-aalangan ka bang i-approach ang Lord? Sabihin, ano yung nararamdaman mo? Yung itatanong mo? Sana po, wag. Huwag tayong mahiya. So, you must grow in favor with God. So, yung pong makita natin na sabi po ng Lord kay Cain, Genesis 4:3-7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka natatanggapin. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan.
kung ang nais nito, ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. Yung pong, ito po ay sa pagbibigay ng hain. Ito yung tinanggap yung kay Abel, yung kay Cain ay hindi. Kasi hindi niya binigay ano yung requirement ng Panginoon. Kaya siya nagalit. So dito po makita natin, nag-aabang lang naman yung kasalanan sa pintuan. Ang tanong, binuksan mo ba yung pintuan at pinapasok mo? Kung hindi mo bubuksan ang pintuan, hindi makakapasok yung kasalanan. Pero the moment na kahit awang lang yung nilagay mo, kaya itulak yung kasalanan. At sabi nga, ikaw ang nais nito. Subalit, subalit kailangan mo madaig ito. Dinadaig ba natin ang kasalanan everyday sa ating buhay? Dinadaig ba natin ang katamaran? Dinadaig ba natin ang kasinungalingan? Dinadaig ba natin ang katakawan? Kung kasama yan yung mga sumusobrang kain. Kaya nga dapat yung sapat lang na kailangan ng katawan mo, yun lang yung kakainin mo. At malimit lang po dyan sa mga nanay dahil ayaw maitapon, sira yan. Kasama po yun na kailangan natin madaig ang kasalanan. So, pangatlo, paano po masisecure ang favor ng tao? You must grow in favor with God. Una ang Panginoon, bago sa tao. A good man obtains favor from the Lord, but the Lord condemns a crafty man. Kaya nga po, huwag pong maiisip ng iba na matatakasa ko naman ng Lord eh. Darating ang araw ng reckoning. Doing what is right and the will of God is what will cause God to bestow His favor on us. Kaya nga po sabi, mag-repent muna. Magsisi at baguhin. Hindi na nagsisi. Babaguhin mo yung mga, alam mo, mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon sa buhay mo. So when God is pleased, it will be automatic in His nature to release His grace. At yun po, the outcome ng favor ng tao, favor of men stop the persecution. So dito po, sabi po, yung sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo mga taong ito at hayaan ninyo sila. Sapagkat kung ang panukalang ito ay gawang mula sa tao, ito'y mauwasak. Ngunit kung ito'y sa Diyos, hindi nyo sila makakayang wasakin. Baka matagpuan pa kayo ng ipaglaban sa Diyos. Pangalawa, ano po yung outcome ng favor? Approve what you believe but not necessarily join you. So, dito po makita natin later, Joseph of Arimathea, so ito yung kumuha ng body ni Jesus, disciple na ni Jesus, pero secret disciple. Okay? But secretly because he feared the Jews. So, disciple na siya, with Pilate's permission, he came and took the body away. Pangatlo, so, he was accompanied by Nicodemus, so kasama pa niya si Nicodemus, the man who earlier visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. So, mamahalin po yun. Pangatlo, soon they will join because of what they have seen and heard. So, ito po yung istorya ng babaeng Samaritano. Sinabi niya sa akin lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito po yung patotoo niya. Then later, marami pa sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Sinabi nila sa babae, so ito, nakinig na po sila kay Jesus. Ngayon, sumampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alam naman po nila nung panahon ito na may darating lang ang tagapagligtas. At nung marinig na po nila mismo si Jesus, yun, sumampalataya na sila. Dahil may alam sila eh. So dito po, makita natin, sabi nga, speaking the truth in love. Kung nasaktan man kayo, nawa ko may nagawang pagbabago yung pananakit ng salita ng Diyos, hindi yung pananakit ko. Okay. Sabi nga po, we will grow to become in every respect the mature body of Him. Mature church po kasi yung babalikan ng Lord. Walang wrinkles. Diba? Who is the head that is Christ? From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament. Kaya minsan may mga ligament na may
sugat o may sakit. Di ba? Pag may, ligament, sa Tagalog. Litid. Litid, o yan. May mga litid na napuputol. Wala naman litid na nagwawala na napuputol. Pero pwede pa ikabit ulit. Okay? Join and held together by every supporting ligament grows and builds. Pero dito makita po natin every supporting ligament. Kaya bawat isa po sa atin magsusupport. Hindi na po yung isa yung nagdadala ng pandesal at kape. Sa susunod, ako naman magdadala ng pandesal. Ganun klase. Hindi yung nababalik na naman ako sa kain. Grows and builds is set up in love as each part does its work. Huwag nyo hahanapin sa iba yung ginagawa nyo kasi baka wala din yung gift nila. Pero makita nyo, kung may makita kayong ginagawa nila, matuwa na kayo. Pagbubuhatin nyo ba si Nanay Glo, yung magubigat dito? Plus. Diba? Eh mga kabataan, pag kayo yung madalas na pagbuhatin, kasi mas malalakas pa kayo. Baka mamaya, pag kami yung nagbuhat, baka ano yung mga buto-buto namin. Diba? Kaya kailangan kayo yung mag-multiply ng mas marami. Hindi ko sinasabing kayo lang yung mag-multiply. Pero kayo yung kailangan mag-multiply ng mas marami dahil sabi nga, may season lang kami. Kaya kayo na yung mga next gen na patuloy pong itatransfer yung legacy. Kaya kailangan na po na patuloy tayo mag-mature, mag-support habang ginagawa po natin yung parte ng bawat isa. So, dito po ay natapos na po natin lahat ito. Power to be His witness, power to attract the people to repent, power to overcome intimidation, power to know the times and seasons, the power to help the people to understand the move of God, the power to know the move of God for the season. So, kasama na nga po yun. Kaya sabi ko, aralin nyo, balikan nyo ano yung mga prophecy. Dahil nangyayari na po, nakikita ko na, pag binabasa ko yung mga prophecy from Cindy Jacobs, maging kay Dr. Jonathan David, kahit nung nakikita ko na po nangyayari sa panahon natin ngayon. The power to convince the people to repent. Una, nakita nyo dito, attract. Dito, convince na mag-repent. The power to cause the people to be identified with Christ, imparting the Holy Spirit to the next generations. The power in delivering people from the corrupt generation. The power to belong and be joined to the family of God. At yun kung the power to embrace apostolic doctrine, part 1, 2, and 3. Then yun kung the power to live in covenant relationship and be consistent in corporate prayer. The power to enter and experience the miraculous. The power to overcome the spirit of apathy, the power to overcome greed. At ngayon po, yung pong the power to enjoy corporate worship and to demonstrate expressive praise, at yung the power to secure the favor of man. So ito pong dalawa na lang para matapos na yung pong ating The Power of a Spirit-Filled Life series. At next week po ay tayo ay online. Yan. Online po tayo sa 5th Sunday po tayo on-site with matching communion po. Kung hindi mababago, yan, hindi mababago. Yan. So kasama po yun na bago lang yung schedule natin naka-post dati. Dapat on-site din tayo next week. So binago lang po namin. So nawa po ay patuloy nyo natanggap ano man yung portion nyo for this day, at tinatawag ko po si Sister Jane para po manalangin sa ating po pagkakataon, at kasunod po si ating nila para sa mga announcement. Po, sama po tayo na i-ready po natin ang ating mga kaloob na ibibigay ng may kasiyahan, kagalakan, at maitaas ang Panginoon sa bawat pagbibigay natin. Amen. Sama-sama po tayo manalangin. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. At naririto po kami, Lord, na inihahain namin, ibibigay po namin
ang nararapat na para sa iyo, Lord God. Hindi, Lord, ito para sa amin, kundi, Lord, para maitangkal ka, maitaas ka sa iyong iglesia, Lord, at magamit namin ito, Lord, sa pagpapalawak, Panginoon, upang, Lord, magampanan namin ang tama, Lord, yung great commission, Lord, na aming buhay, Panginoon, yung ma-share, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa aming mga nakakasalamuha. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa, Lord, na magbibigay sa iyo ng tapat, Panginoon, generously, na masaya, Panginoon, na nagbibigay sa iyo, na gamitin mo ang kanilang mga buhay upang makita sa kanilang mga buhay, Lord, mag-shine sila as you shine, Panginoon, makita sa kanilang buhay kung paano kanila itinataas ng higit sa lahat, Panginoon, through giving, Lord God. Salamat at pagpalain mo ang bawat mga estudyante na nagbibigay, Panginoon, nag-honor sa iyo, ang mga businessman, Panginoon, at yung mga kananay, Lord God, mga katatay, Panginoon, i-bless mo ang bawat isa, Lord, na magbibigay generously, nagbibigay, Lord, with wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At nais namin, Panginoon, na patuloy, Lord, na maging kingdom supplier kami, Panginoon, at makatulong kami sa aming iglesia, makatulong kami sa aming church family, Panginoon. Dahil iisa kami in spirit and in truth, Panginoon. Maraming salamat at patuloy, Lord, na ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen.